sa ika-40 palapag ng nagniningning na Innovatec Tower sa puso ng Makati, tila abot kamay ni Michael ang buong kalangitan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang opisina, suot ang isang mamahaling Italian suit na bumagay sa kanyang imahe bilang CEO. Sa kanyang harapan, ang tanawin ng syudad ay isang karagatan ng mga ilaw at nagtataasang gusali, isang kahariang gawa sa bakal salamin at ambisyon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kopya ng kanyang talumpati para sa pinakamahalagang araw ng kanyang karera, ang paglulunsad ng Agila, ang super app na maglalagay sa Innovatec Philippines sa mapa ng teknolohiya sa buong mundo. Ang Agila ay hindi lang isang aplikasyon. Pagsasanay niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang simbolo ng pangarap ng bawat Pilipino na lumipad ng mataas na abutin ng mga bituin. Ito ang kinabukasan. Bawat salita ay pinag-isipan. Bawat galaw ay kalkulado. Para kay Michael ang Agila, ang kanyang pagkakataon na patunayan sa lahat, lalo na sa multo ng kanyang ama na nagtatag ng kumpanya na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan at kapangyarihang ito, sa pinakasikmurang bahagi ng dambuhalang gusali, may isang ibang mundo na umiiral. Sa basement kung saan, ang malamig na hangin ay may halong amoy ng cleaning solution at langis ng makina, isa pang laban ang kasalukuyang nagaganap. Dito sa isang maliit at madilim na utility room, sa harap ng isang luma at maraming gasgas na laptop, nakaupo ang 14 anyos na si Mia. Ang kanyang mga daliri, manipis at mabilis ay tila sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Sa kanyang screen, hindi mga salita ng talumpati ang nakasulat, kundi mga linya ng komplikadong code, mga firewall, at mga encrypted na data. Ito ang huling round ng Code Clash, isang tanyag na international hacking competition na ginaganap online at nang hindi nagpapakilala. Ang kalaban niya na may username na Zeus7 ay isang kilalang hacker mula sa Europa. Habang si Michael ay nagsasanay kung paano ipapakita ang kanyang Agila sa mundo, si Mia naman ay tahimik na pinapasok ang digital na kuta ng kanyang kalaban. Para sa kanya ang bawat firewall ay isang pader na kailangang gibain. Ang bawat linya ng code ay isang palaisipan na kailangang lutasin. Ang mundo sa itaas ay abala sa paghahanda para sa isang malaking pagtatanghal, ngunit dito sa ilalim, isang tunay na henyo ang gumagawa ng sarili niyang mahika. Sa huling pagtipa isang salita, ang kumislap sa kanyang screen, kulay berdeng mga letra, sa itim na background victory, walang palakpakan, walang mga kamera. Isang munting ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ni Mia. Sa mundong ito, na siya lamang ang nakakaalam, siya ang reyna. Anak, tapos ka na ba sa assignment mo? Ang malumanay na boses ay nagmula kay Jose, ang kanyang ama. Sa edad na 45 baka sa mukha ni Jose, ang hirap ng maraming taon ng pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay laging may dalang kabaitan. Suot niya ang kulay abong uniforme ng maintenance crew ng Innovatec. May hawak na basahan habang pinupunasan ng isang server rack. Opo, tay. Tapos na po. Sagot ni Mia, mabilis na isinara ang bintana ng kompetisyon at binuksan ang kanyang tunay na school assignment bilang pantakip. Si Jose ay hindi lang isang janitor. Siya ang pinagkakatiwalaang maintenance head ng buong gusali. Kabisado niya ang bawat tubo, bawat kable, bawat pasikot-sikot ng gusaling iyon. At sa tuwing may pagkakataon, isinasama niya si Mia sa kanyang pag-iikot, lalo na ngayong bakasyon sa eskwela. Para sa marami ang basement ay isang lugar lamang ng mga makina at bodega. Ngunit para kay Mia, ito ang puso ng gusali. Dito niya nakikita kung paano gumagana ang lahat, mula sa air conditioning system hanggang sa mga fiber optic cables na nagkokonekta sa Innovatec sa buong mundo. Para sa kanya ang bawat kable at server
ay bahagi ng isang higanteng katawan at naiintindihan niya ang lengguwahe nito. Mabuti naman kung ganon. Halika, tulungan mo muna akong i-check ang mga ilaw sa hallway ng 35th floor, sabi ni Jose. Magkasunod silang naglakad palabas ng basement. Ang matinding kaibahan ng malamig at makinang na lobby mula sa kanilang pinanggalingan ay laging nagpapaalala kay Mia ng dalawang mundong kanilang ginagalawan. Ang mga empleyadong nakasuot ng magagarang damit ay naglalakad ng mabilis, hawak ang kanilang mga mamahaling telepono. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at abala. Karamihan sa kanila ay hindi man lang tumitingin sa magamang nakasuot ng simpleng damit. Para sa kanila, si Jose at Mia ay parte lamang ng gusali, tulad ng mga pader o ng sahig, nariyan ngunit hindi nakikita. Habang nasa service elevator sila paakyat, sinabi ni Jose, "Anak, lagi mong tatandaan, ang trabaho natin dito ay siguraduhing maayos ang lahat para sa kanila. Huwag kang gagawa ng kahit anong makakaabala." Tumango si Mia. Alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Sa lugar na yon, sila ang mga langgam na nagtatrabaho ng tahimik habang ang mga agila ay lumilipad sa itaas. Nakarating sila sa ika-37 na palapag, isang malawak na open office space na may sahig na gawa sa kahoy at mga pader na salamin. Tahimik pa dahil kakaunti pa lang ang mga empleyado. Habang abala si Jose sa pag-check ng isang kumukurap na ilaw, sa kisame si Mia naman ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang whiteboard na puno ng mga diagram at flowchart para sa agila. Nang walang kamalay-malay lumapit siya dito, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang arkitektura ng system. May nakita siyang isang maliit na butas sa security protocol, isang bagay na maaaring mapansin lamang ng isang taong may malalim na pag-unawa sa network security. "Anong ginagawa mo rito?" Isang matigas at malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sa hindi kalayuan si Daniel, ang Chief Technology Officer ng kumpanya. Siya ay isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 40, laging nakasuot ng perpektong planstado na damit at may tingin na laging tila ng huhusga. Mabilis na lumapit si Jose, bahagyang yumuko. "Magandang umaga po, Sir Daniel. Pinapacheck lang po sa akin ang mga ilaw dito." Ang tingin ni Daniel ay dumaplis lamang kay Jose bago bumalik kay Mia na para bang isa siyang dumi sa makinang na sahig. "At bakit may bata dito? This is a workplace, not a playground." "Anak ko po, sir. Bakasyon po kasi sa eskwela kaya isinama ko muna." Paliwanag ni Jose, ang boses ay puno ng paggalang at kaunting kaba. Tiningnan ni Daniel mula ulo hanggang paa si Mia, ang kanyang mga labi ay napangwi sa pagkasuklam. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na. Isang tingin na nagsasabing, "Hindi kayo kabilang dito." Pagkatapos ay bumaling siya kay Jose, ang boses ay may bahid ng pagbabanta. "Jose, siguraduhin mong malinis ang lahat bago magsimula ang araw. Ayokong makakita ng kahit anong dumi, lalo na ng mga kalat na hindi naman dapat nandito." Ang salitang kalat ay tumama sa mag-ama na parang isang sampal. Alam nila na hindi lang basura ang tinutukoy ni Daniel. Walang imik na tumalikod si Daniel at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Naiwan si Jose na nakatayo, ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa hiya at galit na pilit niyang itinatago. Si Mia naman ay nakakuyom, ang mga palad sa kanyang tagiliran. Hinawakan ni Jose ang balikat ng kanyang anak. "Hayaan mo na, anak," bulong niya, kahit na ang sarili niyang boses ay nanginginig. Sa mundong ito, kailangan nating yumuko paminsan-minsan para makaraos. Tumingin si Mia sa kanyang ama, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa direksyon kung saan naglaho si Daniel. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa mga mata ni Mia
may ibang apoy na nag-aalab. Hindi ito apoy ng pagsuko, kundi ng isang determinasyong tahimik na nanunumpa. Sa araw na yon, sa ilalim ng mga kumukurap na ilaw, ng ika-30 na palapag, naintindihan niya na may mga laban na hindi kayang ipanalo sa pamamagitan lamang ng pagyuko. Ang Innovatec Grand Auditorium ay puno ng nag-uumapaw na enerhiya. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan na katutok sa entablado kung saan si Michael ay nakatayo sa likod ng isang makinis na lectern. Sa kanyang likuran, isang dambuhalang LED screen ang nagpapakita ng logo ng agila, isang maringal na agilang Pilipino na nakabuka ang mga pakpak handa ng lumipad. Nasa audience ang lahat ng mahalagang tao, mga mamamahayag mula sa lokal at international na media, mga maimpluwensyang tech blogger, mga seryosong investor na ang bawat galaw ay kayang magpataas o magpabagsak ng stock market at ilang opisyal ng gobyerno. Ang bawat isa ay nag-aabang sa sandaling ito. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipino ay tiningala bilang manggagawa, bilang tagasunod. Panimula ni Michael, ang kanyang boses ay malakas at puno ng damdamin o malingaw-ngaw sa buong auditorium. Ngayon, babaguhin natin ang lahat ng yan. Ngayon ipapakita natin sa mundo na tayo ay hindi lamang mga manggagawa. Tayo ay mga inventor, mga visionary, mga leader. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa isang sulok nakatayo si Catherine, ang Head of Product Development. Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at pagmamalaki. Buhay niya ang proyektong ito. Sa kabilang banda, si Daniel ay tahimik na nakatayo. Sa gilid ng entablado, ang kanyang muka ay seryoso at propesyonal. Ngunit kung titingnan ng mabuti, may isang halos hindi mapansing ngisi sa kanyang mga labi. Sa basement, pinapanood ni na Jose at Mia ang lahat sa isang maliit na security monitor. Ang galing talaga ni Sir Michael Tai, sabi ni Mia humahanga sa palabas. Ganyan talaga ang mga agila, anak. Ipinanganak para lumipad ng mataas. Sagot ni Jose habang pinupunasan ang monitor. Sa entablado, itinaas ni Michael ang kanyang kamay. At ngayon, nang walang anumang pag-aalinlangan, ang sandaling hinihintay nating lahat, sabay-sabay nating salubungin ang kinabukasan. Isang malaking digital na orasan ang lumitaw sa screen, nagbibilang pababa mula 10. 10, 9, 8. Ang buong auditorium ay sumasabay sa pagbilang. Ang musika ay papalakas ng papalakas. 3, 2, 1. Sa kasagsagan ng pananabik, isinigaw ni Michael ang mga salitang magbabago sa lahat. I launch ang agila. Sa isang iglap, imbes na isang makapigil hiningang animation ng paglipad ng agila, ang dambuhalang screen ay kumurap. Nagpakita ito ng digital static libo-libong itim at puting tuldok na sumasayaw bago ito tuluyang naging isang blangkong itim na espasyo. Ang malakas na musika ay biglang naputol. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. Pagkatapos isang kolektibong paghinga ng pagkabigla. Anong nangyari? Bulong ng isang tao. Nakatayo si Michael sa entablado, ang kanyang ngamong ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Tila hindi maproseso ng kanyang utak ang nangyayari. Kinapa niya ang kanyang mikropono. Mukhang meron lang tayong kaunting technical difficulty, ladies and gentlemen. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nagsimulang mag-vibrate ang mga telepono ng lahat. Isang mamamahayag sa unahan ang napasigaw. OMG, may news alert! Innovatec systems down nationwide. Massive customer data leak suspected. Ang mga salitang yon ay kumalat na parang apoy. Biglang nagkagulo ang lahat. Ang mga dating tahimik na mamamahayag ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Ang mga investor ay mabilis na tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pag-aalala habang nagmamadaling tumatawag sa kanilang mga broker. Ang pangarap ni Michael ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang segundo.
Ang kanyang mukha ay namutla, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Mabilis siyang bumaba ng entablado habang hinihila siya ng mga security personnel palayo sa nagkakagulong mga tao. Ang sumunod na eksena ay purong kaguluhan. Sa executive war room ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga empleyado ay nagtatakbuhan, ng kanilang mga muka ay balisa. Ano ang nangyari? Sigaw ni Michael, ang kanyang boses ay basag sa galit at takot. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinato ito sa sahig. Daniel, trabaho mo to. Bakit bumagsak ang lahat? Si Daniel na kanina pa kalmado ay lumapit. Michael, huminahon ka. Hindi ito ang oras para magpanik. Mukhang isang malawakang cyber attack ang nangyari. Mas sopistikado kaysa sa anumang nakita na natin. Cyber attack? Sa araw mismo ng launch? Paano nakapasok yan sa mga firewall natin? Inaalam pa namin sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay kontrolado. Pero ang unang kailangan mong gawin ay harapin ang board. Ang stock natin ay bumulusok na ng 40% sa loob lang ng kalahating oras. Wala akong pakialam sa stock. Sigaw ni Michael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang buong kumpanya ang nakataya rito. Ang legacy ng ama ko, sinisira mo ang lahat. Hindi ako ang sumisira dito, Michael. Ganti ni Daniel, ang kanyang kalmadong boses ay may bahid ng pang-iinsulto. Ikaw ang nagpumilit na ituloy ang launch, kahit na sinabi kong kailangan pa natin ng mas maraming security tests. Masyado kang nagmadali. Ang mga salitang iyon ang sumira sa natitirang kontrol ni Michael. Ang lahat ng kanyang pressure, takot at kahihiyan ay sumabog sa isang marahas na galaw. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Daniel. Ang lahat sa silid ay natigilan. Ang ingay ay biglang nawala. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Michael. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang kanyang namumulang pisngi. Hindi siya mukhang nagulat. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at kalkuladong galit. Tiningnan niya si Michael na para bang isang basahan. Tapos ka na ba? Tanong ni Daniel, ang boses ay mapanganib na mahinahon. Bago pa makasagot si Michael, pumasok ang kanyang executive assistant, si Jennifer, na namumutla. Sir, tumatawag na po ang mga pinakamalalaking eksperto sa cybersecurity, Cyber Defense Solutions Digital Fortress. Lahat sila ay papunta na rito. Bumagsak si Michael sa isang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Ang kanyang sandali ng tagumpay ay naging abo. Ilang oras ang lumipas. Ang war room ay naging command center. Ang mga pinakamagagaling na isip sa industriya, mga lalaki at babaeng sanay sa digital na digmaan, ay nakapalibot sa mga monitor. Ang kanilang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa mga keyboard, subalit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko maintindihan, sabi ng lead expert mula sa Cyber Defend, habang kinakamot ang kanyang ulo. Walang bakas ng external breach, walang forcible entry. Parang ang sistema mismo ang nagpakamatay, parang ginawa ito mula sa loob. Ang mga salitang mula sa loob ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, nag-iiwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Ang kaaway ay hindi nasa labas. Nasa loob mismo ito ng kanilang mga pader. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng conference room ay tila bumabagtas sa buto ni Catherine. Kanina pa siya nagpapaliwanag, ngunit ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ni na Michael at ng dalawang head of security ay hindi nagbabago, malamig, mapaghinala. Ang dating silid ng kolaborasyon ay naging isang silid ng interogasyon. Hindi ko maintindihan. Ulit ni Catherine, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at pagkadismaya. Buong araw akong tumutulong sa mga eksperto. Bakit ako ang pinaghihinalaan ninyo? Sa kabilang dulo ng mesa, bumuntong hininga si Michael, ang mga mata ay namumugto dahil sa kawalan ng tulog. Catherine, ayokong isipin ito, pero
Ibinigay niya ang isang folder kay Daniel na kanina pa tahimik na nakaupo sa tabi niya. Kinuha ito ni Daniel na may nag-aatubiling ekspresyon. Catherine, isang email ang nakuha namin mula sa system logs. Sabi niya, sa malumanay na tono, na para bang ayaw niyang sabihin ang mga susunod na salita. Inilabas niya ang isang nakaprint na dokumento. Ito ay isang system access request na nagmula sa iyong account. Eksaktong 3 minuto bago bumagsak ang system, nag-request ka ng full administrative access sa Aguila Core server. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ano imposible? Hindi ako nag-access sa server. Alam ninyo ang protocol. Ang product development ay walang direct access sa live core? Pero ito ang sabi ng log. Giit ni Daniel ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kalungkutan. At ang access ay nag-grant mula sa IP address ng computer mo sa iyong opisina. Isa itong patibong. Sigaw ni Catherine, tumayo siya sa galit. May nag-frame sa akin, Daniel. Alam mong hindi ko gagawin to. Tumingin si Daniel kay Michael. Michael, alam nating lahat na may kompetisyon sa pagitan namin ni Catherine. Lagi niyang sinasabi na masyadong mabilis ang timeline ng launch. Baka gusto niyang patunayan na tama siya sa paraang magdudulot ng pinakamalaking pinsala. Ang bawat salita ni Daniel ay isang patak ng lason na unti-unting pumapasok sa isipan ni Michael na sa sobrang desperasyon ay naghahanap na ng kahit sinong masisisi. Hindi totoo yan. Depensa ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig na. Buhay ko ang proyektong ito. Security, i-escort ninyo si Miss Catherine palabas. Utos ni Michael, hindi na makatingin ng diretso sa babae. Suspendido ka, Catherine, hanggat hindi natatapos ang investigasyon. I-surrender mo ang iyong ID at lahat ng company property. Hindi makapaniwala si Catherine. Ang kanyang mundo ay gumuho. Habang inilalabas siya ng mga gwardiya, ang huli niyang nakita ay ang tingin ni Daniel, isang panandaliang sulyap ng tagumpay sa kanyang mga mata bago ito muling natabunan ng pekeng pag-aalala. Samantala, sa security room sa basement nakatutok si Mia sa monitor 7C kung saan kitang-kita ang live feed mula sa hallway sa labas ng conference room. Katabi niya si Gregorio, ang hepe ng seguridad at kababayan ng kanyang ama. Si Tito Greg niya, isang malaking tao na may malambot na puso para sa bata. Nakita ni Mia kung paanong halos umiiyak na inilabas si Catherine. Pagkatapos sa isa pang monitor, nakita niya si Daniel na lumabas ng silid, naglalakad ng mag-isa pabalik sa kanyang opisina. Sa hallway na walang ibang tao, ang seryosong mukha ni Daniel ay biglang nagbago. Isang munting mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiti na puno ng pagmamataas at tagumpay. Tumagal lang ito ng 2 segundo bago muling naging blanko ang kanyang mukha. Tito Greg, paki-rewind po ng 10 segundo. Pakiusap ni Mia, ginawa ni Gregorio. Muling pinanood ni Mia ang eksena. Walang duda. Ngumiti si Daniel. Isang ngiti na hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. May mali po talaga. Bulong ni Mia. Hindi si Ma'am Catherine ang may kasalanan. Buong hapon na pinanood ni Mia ang mga recording, napansin niya ang isang pattern. Sa tuwing may isang team ng eksperto na malapit nang makahanap ng isang mahalagang clue, isang backdoor sa sistema, o isang kahina-hinalang code fragment, laging papasok si Daniel sa silid. Magbibigay siya ng isang mungkahi na maglilihis ng kanilang atensyon o kaya'y mag-uutos na unahin ang ibang bagay. Palagi niyang ginagambala ang kanilang focus. Siya ay hindi tumutulong. Siya ay sumasabotahe. Gabi na nang umuwi ang mag-ama. Naabutan nila si Lourdes, ang ina ni Mia, na naghahanda ng hapunan sa kanilang maliit, ngunit malinis na apartment. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ay sumalubong sa kanila. "Kamusta ang araw niyo?" Tanong ni Lourdes, ang kanyang boses ay pagod. Siya ay isang mananahi na tumatanggap ng mga patahi sa bahay,
at ang maghapon niyang pagyuko sa harap ng sewing machine ay bakas sa kanyang mukha. Habang kumakain, hindi napigilan ni Jose na ikwento ang nangyari kay Catherine. Kawawa nga eh, mabait pa namang tao yon. Mukhang na-frame up lang, sabi niya. Biglang nagsalita si Mia. Naitay, sa tingin ko po si Sir Daniel ang may pakana ng lahat. Napatigil sa pagsubo si Lourdes. Tumingin siya ng masama sa anak. Mia, ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang makikialam sa gulo ng mga mayayaman. Trabaho lang ang ipinunta ng tatay mo doon, hindi tsismis. Pero Nay, nakita ko po sa mga kamera, siya po ang laging humaharang sa mga investigador at sinisiraan niya si Ma'am Catherine. Giit ni Mia. At ano naman ngayon? Tumaas ang boses ni Lourdes, ang pag-aalala ay nagiging galit. Ano ang gagawin mo? Magsusumbong ka. Sino ang maniniwala sa'yo? Anak ka lang ng maintenance. Baka tayo pa ang pagbintangan at mawalan pa ng trabaho ang tatay mo. Pero Lourdes, paano kung tama si Mia? Sabat ni Jose, ang kanyang boses ay mahina. Ang kahihiyang natamo niya mula kay Daniel kaninang umaga ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Kahit na sigaw ni Lourdes, ibinagsak ang kanyang kutsara sa plato. Ang tunog ay umaling-awngaw sa kanilang maliit na kusina. Wala tayong laban sa kanila. Jose, mga halanggam lang tayo sa mundo nila. Isang tapak lang nila. Durog na tayo, Mia. Pinagbabawalan na kitang makialam dito. Mag-aral ka na lang. Intindihin mo ang mga libro mo. Yan ang mag-aahon sa atin sa hirap, hindi ang pakikipag-away sa mga taong kahit kailan ay hindi tayo papansinin. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumusok sa puso ni Mia. Yumuko na lang siya at hindi na umimik. Tinapos niya ang kanyang pagkain sa katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Mia sa kanyang maliit na kwarto. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit sa kanyang isipan. Mga langgam lang tayo. Isang tapak lang nila. Durog na tayo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Mula roon, tanaw niya ang nagniningning na tuktok ng Innovatec Tower, isang tore ng kapangyarihan na tila inaabot ang mga bituin. Maaaring langgam nga sila sa paningin ng iba. Ngunit alam ni Mia ang isang bagay na hindi alam ng marami. Kahit ang pinakamaliit na langgam, kapag nagtulungan ay kayang magbuhat ng mga bagay na mas malaki kaysa sa kanila. At kung minsan kaya rin nilang gibain ang pinakamatatag na pundasyon. Sa kabila ng utos ng kanyang ina, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng manahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kahit na mag-isa lang siya. Alam ni Mia na delikado ang kanyang gagawin. Ngunit mas matindi ang bumabagabag sa kanyang konsensya kaysa sa takot na nararamdaman niya. Pinanood niya sa security monitor ang bawat galaw ni Catherine mula sa paglabas nito sa conference room sa mabilis na pag-empake ng mga gamit sa kanyang opisina habang pinipigilan ang mga luha hanggang sa pagpasok nito sa elevator patungo sa basement parking. Tay, kailangan ko lang pong pumunta sa CR ka. Paalam ni Mia sa kanyang ama na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kanilang munting bodega. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumakbo patungo sa service elevator, ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Ito na ang pagkakataon niya. Ang basement parking ng Innovatec ay isang malawak na espasyo ng konkreto at bakal. Ang hangin ay amoy gasolina at malamig na semento. Ang tanging ingay ay ang ugong ng ventilation system at ang paminsan-minsang pag-echo ng mga yabag. Dito nakahilera ang mga mamahaling sasakyan, mga Mercedes, BMW, mga SUV na kumikinang sa ilalim ng matapang na liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Nakita ni Mia si Catherine na naglalakad patungo sa isang makintab na itim na sedan. Ang balikat nito ay bagsak, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Halatang wasak ang kanyang mundo. Huminga ng malalim si Mia bago tumakbo palapit. Ma'am Catherine. Lumingon si Catherine, ang kanyang mga mata ay gulat at bahagyang namumugto.
Nang makita niya kung sino ang tumawag, isang batang babae, sa simpleng damit ang anak ng maintenance, ang kanyang ekspresyon ay naging isa ng pagod na pagtataka. "Anong kailangan mo?" tanong niya, ang boses ay walang sigla. "Ma'am, kailangan niyo po akong pakinggan," sabi ni Mia habol ang kanyang hininga. "Hindi po kayo ang may kasalanan sa nangyari. Pinlano po ang lahat." Kumunot ang noo ni Catherine. Sa estado niya ngayon, lahat ng tao ay kahina-hinala. Sino ka para sabihin sa akin, "Yan, anong alam ng isang bata na tulad mo?" "Nakita ko po sa mga kamera." Giit ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapura. "Si Sir Daniel po, siya po ang may pakana. Nakita ko po siyang ngumiti pagkatapos kayong palabasin sa meeting. Siya po ang sumasabotahe sa mga investigador." Ang mga salita ni Mia ay tila hangin lamang kay Catherine. Umiling siya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Pati ba naman ikaw? Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin, 'Yan si Daniel ba?' Para lalo akong magmukhang tanga." "Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko." "Look, kid," sabi ni Catherine habang binubuksan ang pinto ng kanyang kotse, lumilikha ng harang sa pagitan nilang dalawa. "Wala akong panahon para sa mga laro. Lubayan mo ako." "Pero ma'am," well, anong drama ang nagaganap dito?" Ang boses na yon, malamig, mayabang at puno ng panunuya, ay nagpatigil sa lahat. Parehong napalingon sina Mia at Catherine. Nakatayo doon si Daniel, nakasandal sa isang poste, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang mapanlait na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Tila kanina pa siya nanonood. "Nakakatuwa naman," sabi ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit. "Tingnan mo nga naman, Catherine. Desperada ka na talaga. Pati anak ng janitor ginagamit mo na para siraan ako." "Wala akong kinalaman dito, Daniel." Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay naging matigas. Binaling ni Daniel ang kanyang tingin kay Mia, isang tingin na puno ng pagkasuklam. "At ikaw, bata ka, hindi ba't sinabi ko nang hindi ito palaruan? Ano't nandito ka na naman at nanggugulo?" Sakto namang dumating si Jose na nag-aalalang hinahanap ang anak. "Mia, anak, nandito ka lang pala. Halika na." Natigilan si Jose sinang makita si Daniel. Agad siyang yumuko. "Sir Daniel, pasensya na po sa abala." Ang nangiti ni Daniel ay lalong lumawak na parang isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. Tumingin siya sa paligid. Ilang empleyado na rin ang palabas at papunta sa kanilang mga sasakyan. Naglalakad sila nang mas mabagal ang kanilang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa nagaganap na eksena. Ito ang perpektong entablado para kay Daniel. Abala. Ulit niya, ang kanyang boses ay tumaas sapat na para marinig ng lahat. "Jose, hindi lang ito abala. Ito ay kawalan ng respeto. Ang anak mo ay nag-aakusa sa akin ng kung ano-ano sa harap ng isa pang empleyado." Namutla si Jose. Hinila niya si Mia sa kanyang likuran. "Pasensya na po, sir. Bata lang po. Hindi niya po alam ang sinasabi niya." "Bata." Tumawa si Daniel. Isang tawang walang saya, puno ng pangiinsulto. Lumapit siya kay Jose, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang mga empleyado sa paligid ay tuluyan ng huminto. Nagkukunwaring may ginagawa, ngunit ang kanilang mga tainga ay nakatutok sa kanila. "Jose," sabi ni Daniel sa isang mapanganib na bulong na dinig ng lahat sa katahimikan ng parking lot. "Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang trabaho mo dito?" Hindi nakasagot si Jose. "Ano? Hindi mo alam?" Sigaw ni Daniel, ang kanyang laway ay bahagyang tumalsik. "Trabaho mo ang maglinis. Trabaho mo ang magkumpuni. Trabaho mo ang pulutin ang mga basura ng mga taong mas importante kaysa sayo." Napayuko si Jose, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat ng tao
na nakatitig sa kanya. Ang kanyang dangal ay unti-unting dinudurog. Hindi yan totoo. Hindi napigilang isigaw ni Mia mula sa likod ng kanyang ama. Ang sigaw na yon ang nagpasabog sa natitirang kontrol ni Daniel. Nanlilisik ang mga matang hinarap niya si Jose. Pakinggan mo ko, probinsyano. Dumagundong ang boses ni Daniel, bawat salita ay isang dagok. Trabaho mo ang maglinis, Jose, hindi ang magpalaki ng mga anak na tsismosa at pakialamera. Ang mga salitang yon ay bumaon na parang punyal sa puso ni Jose. Katahimikan. Isang mabigat na kakabinging katahimikan. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Maging si Catherine ay natigilan sa tindi ng pagpapahiyang nasaksihan niya. Ngayon, sabi ni Daniel, habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie, muling ibinalik ang kanyang kalmadong postura. Alisin mo yang anak mo sa paningin ko. Bago pa ako tuluyang mawala ng pasensya at pareho ko kayong ipatapon sa labas ng gusaling ito. Walang nagawa si Jose. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang wala siyang laban. Ang tanging magagawa niya ay ang iligtas ang kanyang anak mula sa karagdagang kahihiyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mia na nagsimula ng humikbi. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng galit at pagkadurog ng puso. Tay, bulong ni Mia. Halika na anak. Sabi ni Jose, ang kanyang sariling boses ay basag at garalgal. Habang hinihila niya si Mia palayo, dumaan sila sa gitna ng mga empleyadong nakatingin. Walang tumulong, walang nagsalita. Ang lahat ay umiwas ng tingin na para bang ang kahihiyan ni Jose ay isang sakit na nakakahawa. Sa kanilang paglakad, ang tanging naririnig ni Jose ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang hagulgol ng kanyang anak. Sa likuran nila, ang mahinang pagtawa ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa konkretong espasyo ang tunog ng isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng dinurog na dangal ng isang ama. Ang biyahe pauwi sa kanilang apartment ay binalot ng isang mabigat at di mabasag na katahimikan. Hindi na umiiyak si Mia, ngunit ang mga tuyong bakas ng luha sa kanyang pisngi ay nagsasalita ng mas malalim na sakit. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana ng jeep, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga malabong guhit ng kulay. Si Jose naman ay nakatitig lang sa sahig ng jeep, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang bawat salita, bawat mapanuyang tingin, bawat tawa ni Daniel. Ang kahihiyan ay parang isang laso na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 15 taon ng matapat na serbisyo, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito na para siyang isang basahan na tinapakan sa harap ng maraming tao. Pagdating nila sa kanilang apartment, ang amoy ng nilulutong adobo ni Lourdes ay dapat sana'y magbibigay ng ginhawa, ngunit tila hindi ito tumagos sa pader ng tensyon na dala ng mag-ama. O nandiyan na pala kayo. Bati ni Lourdes, hindi pa napapansin ang mabigat na aura sa pagitan ng dalawa. Tamang-tama, luto na ang hapo. Natigilan siya nang makita ang mukha ng kanyang asawa. Si Jose ay dumiretso sa kanilang maliit na sala. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig nang walang ingay. Pagkatapos sa isang galaw na puno ng pagod at galit, hinubad niya ang kanyang kulay abong uniforme, ang sagisag ng kanyang trabaho at serbisyo, at ibinato ito sa isang sulok na para bang ito'y isang maruming basahan. Umupo siya sa lumang sopa, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw, ngunit sa kanyang katahimikan, narinig ni Lourdes ang pagsigaw ng kanyang kaluluwa. Jose, anong nangyari? Tanong ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya ngunit tila may isang hindi nakikitang pader sa paligid ng kanyang asawa.
Si Mia na tahimik na nakatayo sa may pintuan ang sumagot. Nagkita po kami ni Sir Daniel Ney. Sabi niya sa isang boses na formal at walang emosyon na mas nakakakilabot kaysa kung siya'y umiyak. Sa mga sumunod na minuto, ikinuwento ni Mia ang lahat. Bawat detalye ng pagpapahiya sa parking lot. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Lourdes ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa gulat at sa huli, sa isang matinding takot na may halong galit. Pagkatapos magsalita ni Mia, katahimikan muli. Biglang tumayo si Jose. Mag-e-empake na ako, sabi niya, ang boses ay basag. Aalis na tayo. Uuwi na tayo sa probinsya. Ano? Gulat na sabi ni Lourdes. Jose, hindi pwede. Paano ang pag-aaral ni Mia? Ang mga pangarap natin para sa kanya. Anong pangarap? Tumawa si Jose ng mapait. Ang pangarap na makita siyang nilalait din tulad ko. Ang pangarap na tapak-tapakan ang pagkatao niya. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Dito kahit anong gawin natin habang buhay tayong titingnan bilang mga langgam. Sa sandaling iyon, lumapit si Mia sa kanyang ama. Ang kaninang blankong ekspresyon niya ay napalitan ng isang matatag na determinasyon na hindi nababagay sa kanyang edad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jose. Hindi po tayo aalis, tay. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. At hindi na po kayo muling yuyuko sa kanila. Mia, anak, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko po, putol ni Mia. Naiintindihan kong nasaktan kayo. At naiintindihan kong hindi tama na hayaan na lang natin to. Tay, may paraan po para patunayan na tama ako. May paraan para ipakita sa lahat kung sino talaga si Sir Daniel. Inilahad ni Mia ang kanyang plano. Isang plano na simple, ngunit lubhang mapanganib. Kailangan nilang makapasok sa server room sa gabi kapag wala ng tao. Kailangan niyang makuha ang digital na ebidensya na magpapatunay sa kasalanan ni Daniel. Hindi. Agad natutol ni Lourdes, nanginginig sa takot. Mia, nakikinig ka ba sa sarili mo? Pagnanakaw yan. Pagpasok sa hindi dapat pasukin. Kapag nahuli kayo, hindi lang trabaho ang mawawala sa tatay mo. Makukulong pa siya. Hindi po kami magnanakaw, Nay. Ibabalik lang po natin ang ninakaw sa atin. Sagot ni Mia, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Ang dangal ni tatay, yun po ang ninakaw niya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Jose na parang kidlat. Ang dangal. Oo, iyon nga. Ang bagay na pinag-ingatan niya sa buong buhay niya, ang tanging yaman na maipapamana niya sa kanyang anak, ay walang awang dinurog kanina. Tumingin siya sa kanyang anak, hindi na isang bata, kundi isang mandirigma na handang lumaban para sa kanya. Ang kahihiyan sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang nag-aalab na apoy ng pagmamahal at pagkaama. Lourdes, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi buo at matatag. Minsan sa buhay natin kailangan nating tumaya. Minsan kailangan nating tumayo at lumaban kahit na alam nating mas malaki ang kalaban. Dahil kung hindi habang buhay tayong mananatiling nakayuko. Lumapit siya kay Mia. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak, mga matang sumasalamin sa sarili niyang determinasyon. Hindi lang ikaw, Dadam, sabi niya. Tayo, sabay nating gagawin to. Hindi na nakapagsalita si Lourdes. Nakita niya sa kanyang mag-ama ang isang desisyon na hindi na mababali. Ang tanging nagawa niya ay mapahawak sa kanyang dibdib tahimik na nagdarasal na sana'y protektahan sila ng Diyos. Kinuha ni Jose ang kanyang luma at dekipad na telepono mula sa kanyang bulsa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Nagdial siya ng isang numero. Tumunog ito ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. Greg? Panimula ni Jose, ang kanyang boses ay seryoso. Pare, kailangan ko ng pabor.
isang malaking pabor. Ang orasan sa pader ng security room ay nagmamarka ng hating gabi. Sa labas ng Makati ay isa pa ring dagat ng mga ilaw, ngunit sa loob ng Innovatec Tower, isang kakaibang katahimikan ang naghahari. Tanging ang mahinang ugong ng mga computer at ang regular na pag-ikot ng mga CCTV camera ang maririnig. Sigurado ba kayo dito, pare? Tanong ni Gregorio. Ang kanyang malaking katawan ay halos hindi magkasya sa pagitan ng mga hanay ng monitor. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan niya ang mag-ama na nakatayo sa kanyang harapan. Kailangan naming gawin to, Greg. Sagot ni Jose. Ang kanyang boses ay matatag. Suot nilang mag-ama ang kanilang pang-araw-araw na damit, ngunit may dala silang isang malaking itim na bag na naglalaman ng mga gamit panlinis. Ito ang kanilang disguise. Bumuntong hininga si Gregorio. Ang main server room ay nasa ika-30 palapag. Restricted access yon. Ang keycard ko ay may access, pero bawat pagbukas ng pinto ay nare-record sa system. Kung may mag-check bukas, malalaman nilang may pumasok. Kaya kailangan nating maging mabilis. Sabi ni Mia na tila mas kalmado kaysa sa dalawang matanda. Ang kailangan ko lang po ay 15 minuto. Tinitigan ni Gregorio si Mia. Ang determinasyon sa mga mata ng bata ay nakakahawa. Sige, sabi niya sa wakas. Ako ang bahala. Sa mga camera, iloloop ko ang recording sa hallway ng 30th floor para magmukhang walang naglalakad doon. Pero may roving guard na umiikot tuwing 30 minutos. Kailangan ninyong makalabas bago siya dumating sa palapag na yon. Naiintindihan namin, sagot ni Jose. Gamit ang service elevator na hindi gaanong binabantayan sa gabi, tahimik silang umakyat. Bawat tunog ng elevator, ang paghuni ng makina, ang pag-click sa bawat palapag, ay tila isang malakas na ingay sa nakabibinging katahimikan. Ang puso ni Jose ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit nang tiningnan niya si Mia, nakita niya itong nakatutok ang isip ay malinaw na nasa misyon. Pagdating nila sa ika-30 palapag, ang hallway ay madilim, tanging ang mga emergency lights sa sahig ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang hangin ay mas malamig dito. Sa dulo ng pasilyo naroon ang isang pinto na gawa sa bakal at walang anumang salamin. Sa itaas nito, isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap ang pinto patungo sa puso ng halimaw. Maingat na inilabas ni Jose ang isang master key mula sa kanyang bulsa, isang pisikal na susi na para sa mga emergency override, isang bagay na tanging ang pinakamatagal na maintenance staff lang ang mayroon. Kung gagamitin natin ang keycard ni Greg, mag-iiwan to ng digital na bakas. Bulong niya kay Mia. Pero ito ay multo. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Isang marahang click ang tanging tunog. Dahan-dahan nilang itinulak ang mabigat na pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang tila mula sa isang science fiction na pelikula. Daan-daang server racks ang nakahanay na parang mga sundalo, bawat isa ay may kumikislap na mga asul at berdeng ilaw. Ang ugong ng libu-libong maliliit na bentilador ay lumikha ng isang tuloy-tuloy at hipnotikong tunog. Ito ang utak ng Innovatec. Mabilis na kumilos si Mia. Alam na niya kung saan pupunta. Dumiretso siya sa isang specific na hanay ng mga server na may markang Aguila Core 01. Inilabas niya ang kanyang luma at gasgas na laptop mula sa bag at ilang mga kable. Habang nagkakabit si Mia, si Jose naman ay tumayong bantay sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang kanyang pandinig ay nakaalerto sa anumang tunog. Bawat segundo ay parang isang minuto. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa matinding kaba. Sa screen ng laptop ni Mia lumabas ang command prompt. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang lumipad sa keyboard, nagtatype ng mga linya ng code, nang mas mabilis pa kaysa sa kayang basahin ng ordinaryong mata. Para siyang isang musikero na tumutugtog ng isang komplikadong piyesa.
Mayroon silang 3 layer ng encryption, bulong ni Mia sa sarili. Pero ang nag-design nito ay arogante. Nag-iwan siya ng mga predictable na pattern. Sa labas sa tahimik na hallway, isang tunog ang biglang pumutol sa katahimikan. Ding! Ang tunog ng elevator na huminto sa kanilang palapag. Nanigas si Jose sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sumenya siya kay Mia. Narinig din ito ng bata. Sino yan? Bulong ni Jose, ang boses ay nanginginig. Ang roving guard. Sagot ni Mia, ang kanyang boses ay mahinahon pa rin, ngunit ang kanyang mga daliri ay bumilis sa pagtipa. Mas maaga siya ng 5 minuto sa schedule. Narinig nila ang marahang yabag sa hallway papalapit sa kanilang direksyon. Ang security guard ay nagsasagawa ng kanyang regular na pag-iikot. Ang sinag ng kanyang flashlight ay sumasayaw sa mga dingding. Anak, kailangan na nating umalis eh. Desperadong bulong ni Jose. Sandali lang, tay. Sagot ni Mia, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Malapit na ako. Malapit na. Ang mga yabag ay nasa tapat na ng pinto. Huminto ito. Tila pinakikinggan ng guard kung may ingay sa loob. Si Jose at Mia ay kapwa nagpipigil ng hininga. Ang tanging ingay sa silid ay ang ugong ng mga server at ang mabilis na pag-click ng keyboard ni Mia. Sa isip ni Jose ito na ang katapusan. Makikita sila. Mahuhuli sila. Tumayo ang guard sa tapat ng pinto sa loob ng 10 segundo na parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos sa wakas, nagpatuloy ito sa paglalakad palayo. Nakahinga ng maluwag si Jose, napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Got it! Bulong ni Mia na may ngiti ng tagumpay. Sa kanyang screen, isang file directory ang lumitaw at sa loob nito, isang file na may pangalang hindi mapagkakamalan. Project Chimera V2.1 D-Zip. Ang DT ay malinaw na para sa Daniel Thompson at ang Chimera sa mitolohiya ay isang halimaw na binubuo ng iba't ibang parte ng hayop, isang perpektong pangalan para sa isang virus na umaatake sa iba't ibang bahagi ng sistema. Nandito na tayo, sabi ni Mia habang mabilis na kinokopya ang file sa isang maliit at naka-encrypt na USB drive. Ang pirma niya, ang digital signature niya, nandito lahat. Habang naglilipat ang file, may isa pang folder na nakaagaw ng pansin ni Mia. Transactions X. Sa isang iglap ng kuryosidad, binuksan niya ito. At ang kanyang nakita ay nagpakilabot sa kanya higit pa sa virus mismo. Doon sa harap ng kanyang mga mata ay mga ebidensya ng isang mas malaking kasalanan. Ang progress bar sa screen ni Mia na nagpapakita ng pagkopya ng Project Chimera virus file ay mabagal na umuusad. Bawat porsyentong nadadagdag ay parang isang butil ng buhangin sa isang orasan na tila walang katapusan. Sa bawat segundong lumilipas ang panganib na mahuli, sila ay tumitindi. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi na lamang nasa progress bar. Ito ay nakatutok sa folder na hindi niya sinasadyang mabuksan, Transactions X. Sa ilalim ng folder na ito ay may mga subfolders na pinangalanan ayon sa mga petsa. Ang pinakabago ay may petsang 1 linggo bago ang launch ng Agila. Dala ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman nito ay hindi mga linya ng code, kundi mga spreadsheet, mga encrypted na email at mga bank transfer records mula sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Ano to? Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang sinubukang i-decrypt ang isa sa mga email. Ang kanyang mga daliri ay muling sumayaw sa keyboard, ginagamit ang mga natutunan niyang teknik sa kanyang mga online na kompetisyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng matinding pag-iisip, isang email ang nagmaterialize sa kanyang screen. Mula kay D. Thompson at Innovatech PH para kay Phoenix Basat Capital at protonmail.ch. Subject Ray Aguila User Data Package. Final offer. The complete package as discussed. Full user profiles, behavioral analytics,
and predictive purchasing patterns for the initial 1.5 million pre-registered users. My price remains firm. Transfer the final tranche to the usual account upon confirmation of system instability. This will provide you with the perfect market entry point when Innovatech falters. Nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Hindi lang ito simpleng sabotahe. Ito ay corporate espionage, pagbebenta ng kumpidensyal na impormasyon, pagtataksil. Si Daniel ay hindi lang sinisira ang kumpanya para makuha ang posisyon ni Michael. Ibinenta niya ang kaluluwa ng Innovatech, ang data ng mga user nito, sa pinakamalaking kakumpetensya nila, ang Phoenix Capital, isang agresibong international tech firm na matagal nang gustong pumasok sa merkado ng Pilipinas. Ang pag-atake ng virus ay hindi lang para maghasik ng kaguluhan. Ito ay isang cover-up, isang smokescreen para sa mas malaking krimen na nauna nang nagawa. Habang iniscroll niya ang mga file, mas marami pa siyang nakita. Mga plano, mga timeline, mga usapan tungkol sa kung paano lilinisin ang lahat ng bakas pagkatapos niyang maging CEO. Pagkatapos isang bagay na mas nakakakilabot ang kanyang natuklasan, nakabaon sa mismong code ng Project Chimera virus. Isang time bomb, isang dormant na command na nakaprogramang mag-activate eksaktong korat oras matapos ang unang pag-atake. Hindi na ito simpleng pag-shutdown ng sistema. Ito ay isang kill switch, isang utos na permanenteng buburahin ang lahat. Lahat ng data ng kumpanya, lahat ng backup, lahat ng impormasyon ng mga empleyado, kasama na ang kanilang mga personal na detalye, payroll at mga benepisyo. Ang plano ni Daniel ay perpekto sa kanyang kasamaan. Una, lilikha siya ng krisis para mapatalsik si Michael at Catherine. Pangalawa, kapag siya na ang CEO, ia-activate niya ang kill switch at isisisi niya ang permanent data loss sa irreparable damage na dulot ng naunang cyber attack at sa kapabayaan ng dating administrasyon. Sa ganitong paraan, ang ebidensya ng pagbebenta niya ng data ay mawawala magpakailanman. Siya ang magiging tagapagligtas na magtatayong muli ng kumpanya mula sa abo habang hawak na niya ang milyon-milyong dolyar mula sa kanyang pagtataksil. Hindi lang siya halimaw. Bulong ni Mia ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isa siyang demonyo. Tiningnan niya ang system clock sa kanyang laptop. Ang 48-hour window ay magtatapos sa loob ng 10 oras. Tay, may mas malaki po tayong problema. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at malamig. Mabilis niyang ipinaliwanag sa ama ang kanyang natuklasan. Ang mukha ni Jose ay nagbago mula sa kaba patungo sa purong pagkagimbal. Ibig sabihin, buburahin niya ang lahat, pati ang mga record ng mga empleyado. Opo, tay. Libo-libong pamilya ang maaapektuhan. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila. Hindi na ito tungkol sa dangal lamang. Ito ay tungkol na sa buhay at kabuhayan ng lahat ng nagtatrabaho sa gusaling iyon. Anong gagawin natin, anak? Tanong ni Jose. Kailangan ko pong i-disable ang time bomb. Sagot ni Mia, ang kanyang mga mata ay muling itinoon sa screen. Pero mas komplikado ito. Nakatago ito sa likod ng 5 security layers. Isang maling galaw lang at baka matrigger ko ito ng mas maaga. Ang progress bar para sa pagkopya ng ebidensya ay nasa 98% na. Isang marahang tunog ng static mula sa walkie-talkie ni Jose ang biglang pumutol sa katahimikan. Boses ni Gregorio. Jose, may problema. Ang isa sa mga night shift IT ay paakyat dyan. May na-detect daw silang unusual network activity mula sa 30th floor. May 5 minuto ka para makalabas dyan. Ulitin ko, 5 minuto. Ang mundo ni Jose ay gumuho. Mia, narinig mo yon. 5 minuto kailangan na nating umalis. Hindi pa tapos yung kopya, tay, at kailangan kong pigilan yung bomba. Anak, wala na tayong panahon. Sigaw ni Jose sa pabulong na paraan, hinila ang braso ng anak. Sandali! Giit ni Mia, ang kanyang muka ay basang-basa na ng pawis.
Ang kanyang mga daliri ay nagmamadali sinusubukang i-bypass sa samos ang mga security layers ng time bomb. Ang progress bar ay nasa 99%. Ang mga yabag mula sa hallway ay papalakas na. Beep! Isang maliit na tunog mula sa laptop ni Mia. Copy complete. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Halika na, sabi ni Jose. Yung bomba, sigaw ni Mia. Sa huling segundo sa halip na subukang i-disable ang buong mekanismo, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Mia. Hindi niya ito i-disable. I-reroute niya ito. Sa isang mabilis na pag-type ng command, binago niya ang target ng kill switch. Sa halip na i-target ang main servers ng Innovatech, itinuro niya ito sa isang isolated dummy file na siya mismo ang gumawa sa loob ng sistema. Hindi pa siya tapos nang biglang bumukas ang pinto ng service elevator sa dulo ng hallway. Anak ngayon na. Walang pag-aalinlangan mabilis na isinara ni Mia ang kanyang laptop, hinablot ang mga kable at isinilid ang lahat sa bag. Magkasabay silang tumakbo palabas ng server room. Maingat ngunit mabilis na nilock ni Jose ang pinto gamit ang lumang susi. Segundo lang bago lumiko ang IT technician sa kanilang hallway. Nagtago sila sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking potted plant. Pinigil nila ang kanilang paghinga habang naglalakad ang technician patungo sa server room. Sinubukan nitong buksan ang pinto gamit ang keycard nito. Hindi bumukas. Sinubukan ulit. Ganoon pa rin. Weird bulong ng technician sa sarili bago ito nagkibit balikat at naglakad palayo. Marahil ay iisiping isang simpleng system glitch lang. Nang sigurado nang wala na ito, dahan-dahan silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mga damit ay basang-basa ng pawis. Ang kanilang mga puso ay tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Hawak ni Mia sa kanyang kamay ang maliit na USB drive. Hindi lang ito ebidensya. Ito ay isang bomba na hawak niya ngayon. Isang katotohanang handa ng sumabog. Alam niyang hindi na sapat ang simpleng pagpapakita nito. Kailangan niyang gawin ito sa tamang panahon, sa tamang lugar, para masiguradong wala nang kawala si Daniel. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Ang kapaligiran sa loob ng Innovatech boardroom ay mas malamig pa kaysa sa temperatura ng aircon. Ang mahabang mahogany na mesa ay napapaligiran ng mga seryosong mukha ng board of directors, mga lalaki at babaeng bihasa sa mundo ng korporasyon na ang bawat desisyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa gitna ng lahat nakaupo si Michael, ang kanyang mukha ay guhit ng pagkatalo. Sa tabi niya si Catherine ay tahimik lang ngunit ang kanyang postura ay nananatiling puno ng dignidad. Sa kabilang dulo si Daniel ang namumuno sa presentasyon. Siya ay kalmado, kumpiyansa at nasa kanyang elemento. Sa bawat slide ng kanyang PowerPoint, ipinapakita niya ang katibayan ng kapabayaan ni Michael at Catherine at kung paanong ang kanyang mabilis na aksyon ang nakapigil sa mas malaking pinsala. Siya ang bida sa sarili niyang kwento. Sa madaling salita, mga ginang at ginoo. Pagtatapos ni Daniel ang kanyang boses, ay puno ng pekeng kabigatan. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa padalos-dalos na pamumuno. Ang tiwala ng publiko ay nawala. Ang ating mga investor ay nag-aalisan. Kailangan natin ng isang matatag na kamay para itama ang landas na ito. Ang mensahe ay malinaw. Siya ang matatag na kamay na yon. Si Mr. Velasco ang chairman ng board at matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Michael ay bumuntong hininga. Michael, masakit man itong sabihin, pero sumasang-ayon ang board. Kailangan nating gumawa ng pagbabago. Ang mosyon na tanggalin ka sa pwesto bilang CEO at si Ms. Ramirez bilang Head of Product ay nakalatag na sa mesa. Iyon na. Ang hatol ay ibinaba na. Si Michael ay napapikit tinatanggap ang mapait na katotohanan. Si Catherine na naman ay tumingin lang sa kawalan. Ngunit bago pa man magsalita ang chairman para gawing pinal ang desisyon, isang mahinang katok ang narinig sa malaking pinto ng boardroom. Lahat ay napatingin.
Bumukas ang pinto at pumasok ang executive assistant ni Michael, si Jennifer. Ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. Ipagpaumanhin niyo po ang abala, Mr. Chairman, pero may mga nagpipilit pong pumasok. Sinasabi nilang may mahalaga silang impormasyon tungkol sa system crash. Sino sila? Tanong ni Mr. Velasco na iirita. Sa likod ni Jennifer lumitaw ang dalawang figura. Si Jose nakasuot ng kanyang malinis ngunit lumang polo shirt. At sa tabi niya si Mia, suot ang kanyang pinakamagandang bestida na karaniwang para sa simbahan lamang. Nang makita sila ni Daniel ang kanyang muka ay agad na umasim. Ano ang kalokohan to? Sabi niya tumatawa ng mapanlait. Jennifer, sinabi ko nang ipagbawal ang mga yan. Sa executive floor security, palabasin ang mga yan. Sandali, Ana, sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bago itong tono. Isang tono ng isang taong wala ng anumang mawawala. Tumingin siya kay Mia. Hayaan niyo silang magsalita. Michael, nababaliw ka na ba? Singit ni Daniel. Wala tayong panahon para sa dula ng mga janitor at ng kanilang mga anak. Wala na rin naman tayong panahon, Daniel. Tatanggalin na rin naman ako. Sagot ni Michael, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Mia. Ano't hindi natin pakinggan ang anumang huling himala na maaaring dumating. Tumingin siya sa chairman. Mr. Velasco, sir, 5 minuto. Yun lang po ang hinihiling ko. Nagatubili si Mr. Velasco ngunit sa huli ay tumango. 5 minutes! Not a second more! Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Mia. Hindi siya natinag. May dala siyang luma at gas-gas na laptop. Naglakad siya ng may kumpiyansa patungo sa dulo ng mesa kung saan nakakonekta ang malaking monitor ng boardroom. Ano ang gagawin mo, bata? Tanong ni Daniel, ang boses ay puno ng pagbabanta. Sisirain mo lalo ang mga gamit dito. Hindi sumagot si Mia. Tahimik niyang ikinonekta ang kanyang laptop. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, ang iba'y natatawa, ang iba'y naiiling na lang sa pagkadismaya. Ang screen ng laptop ni Mia ay lumitaw sa malaking monitor, isang itim na screen na may kumukurap na cursor lamang. Ano to, magic show? Kantiyaw ng isa sa mga board members. Ang mga daliri ni Mia ay nagsimulang gumalaw. Mabilis. Tiyak. Nagtatype siya ng mga command na tila walang kahulugan sa mga taong nanonood. Ngunit para sa kanya, bawat letra ay isang hakbang. Bawat command ay isang susi. Accessing main system. Bypassing lockdown protocols. Re-engaging core matrix. Bulong niya sa sarili. Imposible. Bulong ni Daniel, ang kanyang pagtawa ay biglang nawala. Ang kanyang muka ay nagsimulang mamutla. Alam niya ang mga command na yon. Alam niyang hindi iyon dapat posible. Pagkatapos sa isang iglap, ang itim na screen ay nagbago. Isang pamilyar na logo ang lumitaw sa monitor, maliwanag at buo. Ang logo ng agila. Kasunod nito isang linya ng berdeng text, ang kumislap sa ilalim, System Status Agila OS Fully Restored, All Functions Operational. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Ang sistema na hindi nagawa ng mga pinakamahuhusay na eksperto sa loob ng halos 2 araw ay ibinalik ng isang 14 anyos na bata sa loob lamang ng 2 minuto. Hindi makapagsalita si Michael. Si Catherine ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ang mga board members ay napaupo. Nang tuwid ang kanilang mga muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Ngunit hindi pa tapos si Mia. Nag-type siya ng isa pang command. Execute. File truth. MP4. Isang bagong bintana ang bumukas sa screen. Ito ay isang video file. Isang screen recording. Ang video ay mula sa CCTV footage. Sa loob mismo ng server room. Nakuha ilang araw bago ang launch. At sa gitna ng video, malinaw pa sa sikat ng araw, ay ang mukha ng isang tao na nag-a-upload ng isang file sa main server mula sa isang hindi autorisadong hard drive. Ang mukha na yon ay kay Daniel. Ang huling piraso ng ebidensya ay hindi lamang isang technical log.
Ito ay isang video, isang bagay na hindi kayang itanggi ni numan. Ang katotohanan sa mataas na resolusyon, ang katahimikan sa boardroom ay mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Lahat ng mata na kanina'y nasa screen ay dahan-dahang lumingon at tumitig sa iisang tao. Si Daniel, ang video sa malaking screen ay nagpatuloy. Walang tunog, ngunit ang mga imahe ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ipakita ang pag-upload ni Daniel sa virus, lumitaw ang mga kopya ng kanyang mga email sa Phoenix Capital. Ang mga salita tulad ng user data package, final tranche, at offshore account ay lumitaw sa screen na parang mga hatol ng kamatayan. Kasunod nito ang bank transfer records, mga numero na may napakaraming zero, milyon-milyong dolyar, ang presyo ng kanyang pagtataksil. Ang bawat bagong ebidensya na lumalabas ay parang isang pako na lalong nagbabaon kay Daniel sa kanyang sariling hukay. Ang boardroom ay nanatiling tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng projector at ang tunog ng mabibigat na paghinga. Si Daniel ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakatitig sa screen na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang perpektong itinayong mundo ng kasinungalingan ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto. Daniel! Ang unang nagsalita ay si Mr. Velasco, ang chairman. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot kundi sa matinding galit. Anong ibig sabihin nito? Hindi, bulong ni Daniel umiling-iling. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Doctored minanipula ang video. Minanipula? Tanong ni Catherine na sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses. Isang boses na malamig at matalas na parang kutsilyo. Ang bank records, Daniel, ang mga email na may digital signature mo. Minanipula rin ba yon? Ikaw, sigaw ni Daniel. Biglang ibinaling ang kanyang galit kay Michael na nakatingin sa kanya na may pinaghalong pagkamuhi at pagkaawa. Plano mo to. Ikaw ang nag-frame sa akin. Ako. Tumawa si Michael ng mapait. Daniel, sa loob ng 2 araw, halos mabaliw ako sa pag-iisip kung paano ko ililigtas ang kumpanyang ito. Habang ikaw pala ang dahan-dahang pumapatay dito. Ang katotohanan ay hindi na maikakaila. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya na may pandidiri. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naubos na. Ang kanyang mga pader ay gumuho na. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Daniel ang nabali. Ang kanyang kinokontrol na anyo, ang kanyang sopistikadong maskara ay biglang nagkapira-piraso. Ang natira na lang ay ang dalisay walang halong desperasyon ng isang hayop na na-corner. Hindi. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Sa buong silid, isang sigaw ng isang taong nawala na ang lahat. Sa isang galaw na puno ng galit na hindi na pinag-iisipan, tumakbo siya. Hindi patungo sa pinto para tumakas, kundi patungo kay Mia at sa laptop nito. Ang kanyang layunin, sirain ang ebidensya, sirain ang pinagmulan ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man siya makalapit sa bata, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Jose. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Sa unang pagkakataon, nakatayo siya ng tuwid sa harap ng isang agila, hindi bilang isang langgam, kundi bilang isang ama na nagpoprotekta sa kanyang supling. Tumabi ka dyan, matanda. Itinulak siya ni Daniel, ngunit hindi natinag si Jose. Ang mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na gamit ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi inaasahan ni Daniel. Nagpambuno ang dalawa. Isang marahas na sayaw ng desperasyon at proteksyon. Ang mga upuan ay natumba. Ang mga papel
ay nagliparan. Ang mga miyembro ng board ay napaatras sa takot. Security, tumawag kayo ng security. Sigaw ni Mr. Velasco. Mas malaki ang katawan ni Daniel ngunit mas matindi ang determinasyon ni Jose. Sa gitna ng kanilang paglalaban, nadaplisan ni Daniel ang isang plorera sa gilid ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Mabilis na dinampot ni Daniel ang isang matulis na piraso ng basag na plorera. Bitawan mo ko. Sigaw niya iwinasiwas ang matulis na bagay. Napaatras si Jose, ngunit ang atensyon ni Daniel ay hindi na nasa kanya. Ito ay nasa laptop. Sa pag-aakalang malaya na siya muling, sumugod si Daniel patungo sa mesa. Ngunit muli, hinarangan siya ni Jose. Niyakap niya si Daniel mula sa likuran ginagamit ang bigat ng kanyang buong katawan para pigilan ito. Sa kanilang pagpupumiglas na tumba silang dalawa. Ang basag na plorera ay tumalsik mula sa kamay ni Daniel. Sa kanilang pagbagsak ang ulo ni Jose ay tumama sa kanto ng natumbang upuan. Tay Medani. Sigaw ni Mia puno ng takot. Nakahandusay si Jose sa sahig bahagyang nawalan ng malay. Nakita ito ni Daniel bilang kanyang pagkakataon. Duguan ng isang kamay mabilis siyang gumapang patungo sa laptop. Ilang pulgada na lang ang layo niya. Ang kanyang mga daliri ay malapit ng abutin ng keyboard para basagin ito. Subalit isang maliit na kamay ang biglang humawak sa kable ng kuryente ng laptop at hinila ito ng buong lakas. Ang laptop ay nahulog mula sa mesa, ngunit bago ito bumagsak sa sahig, nasalo ito ni Catherine. Tapos ka na, Daniel, sabi ni Catherine. Hawak ang ebidensya ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa sandaling iyon bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Gregorio kasama ang 4 pang security guards. Mabilis nilang dinakma si Daniel na wala ng lakas para lumaban pa. Wala kayong karapatan. Sigaw pa rin niya habang kinakabitan ng posas. Ako dapat ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Hindi ang isang mahinang tulad niya. Akin dapat ang lahat ng ito. Habang hinihila siya palabas ang kanyang mga mata, ay huling tumama kay Mia ang maliit tahimik na batang babae na siyang gumiba sa kanyang buong imperyo. Ang tingin niya ay puno ng purong pagkamuhi, isang pangako ng paghihiganti na hindi na matutupad. Nang mawala na si Daniel, ang adrenaline sa silid ay unti-unting humupa at napalitan ito ng resulta ng kaguluhan. Jose! Sigaw ni Lourdes na kasama pala ni Gregorio sa labas. Tumakbo siya papasok at lumuhod sa tabi ng kanyang asawa na unti-unti nang nagkakamalay, hawak ang kanyang ulo na may maliit na sugat. Okay lang ako. Lourdes, sabi ni Jose umuupo ng may kahirapan. Si Mia ay tumakbo rin sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng bumuhos hindi na dahil sa takot, kundi sa ginhawa. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Sa gitna ng basag na salamin at nagulong mga gamit ang pamilyang ito, ang pamilya ng mga langgam ay magkakayakap. Sila ay sugatan at pagod, ngunit sila ay buo. At sila ang nagwagi. Lumipas ang ilang araw. Ang kaguluhan sa Innovatech Tower ay unti-unting napalitan ng isang bagong uri ng kaayusan. Ang balita tungkol sa pagtataksil ni Daniel Thompson at sa kabayanihan ng anak ng isang maintenance staff ay kumalat na parang apoy sa buong komunidad ng negosyo, ngunit pinamahalaan ito ng kumpanya ng may maingat na estratehiya sa komunikasyon. Si Daniel ay nahaharap sa maraming kasong kriminal mula sa corporate sabotage hanggang sa economic espionage. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis at kasing tindi ng kanyang mga ambisyon. Muling ipinatawag ni Michael ang lahat ng empleyado sa Grand Auditorium. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay ibang-iba. Wala ang mga kamera, wala ang mga mamamahayag. Tanging ang mga taong bumubuo sa kumpanya ang naroroon mula sa mga executive hanggang sa mga janitor at security guard. Nakatayo si Michael sa entablado, hindi suot ang kanyang mamahaling Italian suit,
kundi isang simpleng barong Tagalog. Wala na ang arogansya sa kanyang tindig. Napalitan ito ng isang kapakumbabaan na natutunan niya sa pinakamahirap na paraan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado at taos-puno. Sa nakalipas na mga araw ang ating kumpanya ay dumaan sa isang pagsubok na halos sumira sa atin. Nalagay sa panganib ang ating mga trabaho, ang ating kinabukasan. At ito ay dahil sa kasakiman at pagtataksil ng isang taong pinagkatiwalaan nating lahat. Isang bulungan ng galit at pagkadismaya ang maririnig mula sa mga manonood. Ngunit hindi ako narito para pag-usapan ang taong iyon. Pagpapatuloy ni Michael, narito ako para pag-usapan ang mga taong nagligtas sa atin. Mga taong madalas nating hindi napapansin, mga taong sa ating pagmamadali ay nagiging invisible sa ating paningin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa unahang hilera. Doon nakaupo ang pamilya Mendoza, si Jose, na may maliit na benda sa kanyang noo. Si Lourdes na hindi maitago ang kaba at pagmamalaki, at si Mia na nakasuot ng simpleng damit tahimik na nakaupo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Noong mga panahong ang mga tinatawag nating eksperto, kasama na ako ay nalilito at nawawalan ng pag-asa, isang pamilya ang tumayo, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa ating lahat. Huminga ng malalim si Michael. Tumingin siya ng diretso kay Jose. Sa harap ninyong lahat gusto kong humingi ng paumanhin kay G. Jose Mendoza. Jose, sa loob ng 15 taon, ibinigay mo ang iyong katapatan at sipag sa kumpanyang ito. At ang isinukli ko ay ang aking pagwawalang bahala at pagpayag na tapakan ang iyong dangal. Patawarin mo sana ako. Sa isang galaw na ikinagulat ng lahat si Michael, ang CEO ng ₱1 bilyong korporasyon, ay yumuko ng malalim sa harap ni Jose. Si Jose na hindi sanay sa ganitong atensyon ay mabilis na tumayo at bahagyang yumuko rin 1 kilos ng paggalang at pagpapatawad. Ang buong auditorium ay napuno ng masigabong palakpakan dahil sa ipinakita niyang katapatan at hindi matatawarang serbisyo. Pagpapatuloy ni Michael, ipinagmamalaki kong i-anunsyo na si Jose Mendoza ay itatalaga bilang bagong Facilities and Maintenance Supervisor ng buong Innovatech Tower. Muling nagpalakpakan ng mga tao, mas malakas sa pagkakataong ito. Si Lourdes ay napahawak sa bibig. Ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. At syempre, sabi ni Michael ang kanyang tingin ay bumaling ngayon kay Mia. Ang utak at puso sa likod ng pagliligtas sa Innovatech, isang batang babae na nagturo sa akin sa ating lahat ng isang mahalagang aral na ang talino ay walang pinipiling edad at ang katapangan ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Mia, lumapit ka dito sa entablado. Nag-atubili si Mia ngunit itinulak siya ng marahan ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pag-akyat, ang lahat ng empleyado ay tumayo at binigyan siya ng isang standing ovation na umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ang dating invisible na bata ay ngayon ang sentro ng kanilang paghanga. Bilang pasasalamat, sabi ni Michael, ang Innovatech Philippines ay buong karangalang magtatatag ng Mia Mendoza Scholarship Fund, isang programa na magbibigay ng full college scholarship sa mga anak ng aming mga empleyado na magpapakita ng pambihirang galing sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Dahil naniniwala kami na marami pang Mia Mendoza sa ating paligid na naghihintay lang ng pagkakataon. At para sa iyo, Mia, dagdag niya, iniimbitahan ka naming maging isang special youth consultant para sa aming bagong cybersecurity division. Magkakaroon ka ng sarili mong mentor at access sa aming mga resources para lalo mo pang mapalago ang iyong talento. Ang mga pangarap ni Mia na dati tila mga bituin sa malayong kalangitan ay biglang abot kamay na niya. Pagkatapos ng seremonya sa opisina ni Michael,
nag-uusap ng pribado sina Catherine at Mia. Alam mo Mia, sabi ni Catherine, isang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo ako ang sinisisi ngayon sa lahat. Inabot niya kay Mia ang isang business card. Iyan ang personal number ko. Kung seryoso ka sa alok ni Michael, gusto kong ako ang maging mentor mo. The tech world needs more brilliant women like you. Tumango si Mia isang nahihiyay, iyang ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng isang taong tinitingala niya na tinitingala rin siya pabalik. Nang gabing iyon ang hapagkainan sa apartment ng mga Mendoza ay mas masaya kaysa dati. Hindi ito isang piging. Simpleng adobo lang ni Lourdes at mainit na kanin ang kanilang pagsasalo-salo. Ngunit ang hangin ay puno ng tawa at pasasalamat. Supervisor, tukso ni Lourdes sa kanyang asawa. Mukhang kailangan mo na ng bagong uniforme ha? Nagtawanan silang lahat. Tumingin si Jose sa kanyang anak na tahimik na kumakain ngunit ang mga mata ay nagniningning. Anak, salamat sa pagturo mo sa akin na huwag sumuko. Kayo po ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Tay, sagot ni Mia. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Mia sa tabi ng kanilang bintana. Muli niyang tiningnan ang Innovatech Tower na nagniningning sa gitna ng gabi. Dati ito ay isang simbolo ng isang mundong hindi para sa kanila. Isang paalala ng kanilang kaliitan. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamataas na tore ay itinayo mula sa pundasyon sa lupa. Na ang mga agila ay maaaring lumipad ng mataas, ngunit kailangan nila ang lupa para dapuan. At kung minsan, ang mga langgam na gumagapang sa lupa ang siyang nagtuturo sa mga agila kung paano tunay na makita ang mundo. Ang tore ay hindi na malayo. Ito ay bahagi na ng kanyang kwento. At alam niyang ito ay simula pa lamang. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Para kay Jose, ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang bagong ritual. Sa harap ng lumang salamin sa kanilang apartment, isinusuot niya ang kanyang bagong uniforme. Hindi na ito ang kulay abong damit ng maintenance crew, kundi isang malinis at plansadong polo shirt na kulay navy blue. Sa kaliwang dibdib nito may bordang logo ng Innovatech at sa ilalim ang mga salitang J. Mendoza, Facilities Supervisor. Isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang kwelyo, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang lalaking may bagong titulo, may mas mataas na sahod at may bagong respeto mula sa mga taong dati hindi siya pinapansin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang bigat sa kanyang mga mata. Ang uniforme ay hindi lang damit. Ito ay isang responsibilidad na hindi niya kailanman inasahan. Ang unang tanda ng problema ay dumating sa kanyang unang opisyal na team meeting. Ang mga dating kasamahan niya, mga kaibigan niya, sa loob ng mahigit isang dekada, mga taong kasama niyang kumain ng baon sa basement at nagreklamo tungkol sa init ng panahon ay nakaupo na ngayon sa kanyang harapan, naghihintay ng kanyang mga utos. Okay team. Panimula ni Jose pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. May bago tayong schedule para sa weekly maintenance. Para mas maging efficient, kailangan nating mag-adjust ng kaunti sa ating mga oras. Bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, isang kamay ang tumaas. Si Crispin ang pinakamatanda sa grupo at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang lalaking kasama niyang nangutang para sa pampagamot ng kanyang anak noon. Jose, sabi ni Crispin, ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay tila isang banat. Pasensya na, Sir Jose, pero yang bagong schedule na, yan tatamaan ang oras ng uwian namin. Dati kasama ka naming nagrereklamo kapag ginagawa sa atin yan ng dating supervisor. Nakalimutan mo na ba kung saan ka galing? Ang tanong ay tumama kay Jose na parang isang sampal. Ang silid ay biglang nanahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya
naghihintay ng kanyang sagot. Nakita niya sa mga mukha ng kanyang mga dating, kasama ang pagdududa ang pahiwatig ng inggit. Ang tanong, kung isa na ba siya sa kanila? Hindi ko nakakalimutan, Crispin. Sagot ni Jose ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Kaya ko to ginagawa ay para sa ikabubuti ng operasyon. Para hindi tayo napapagalitan kapag may pumapalpak. O baka naman para magpa-impress ka sa mga boss sa itaas. Ganti ni Crispin ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pulong ay natapos na puno ng tensyon. Ang dating samahan ay napalitan ng isang hindi nakikitang pader. Samantala, sa ika-38 palapag, nararanasan din ni Mia ang sarili niyang bersyon ng pakikibaka. Nakaupo siya sa isang malambot na swivel chair sa loob ng isang malamig na conference room. Katabi niya si Catherine. Sa kanilang harapan, mga executive mula sa iba't ibang departamento. Tinalakay nila ang isang bagong feature para sa Agila app. Mula sa security standpoint, sabi ni Mia ang kanyang boses ay maliit sa malaking silid. Ang pag-integrate ng third-party payment gateway ay magbubukas ng isang bagong vulnerability. Kailangan natin ng masusing code review bago ito i-deploy. Bago pa man makasagot si Catherine, isang lalaki mula sa marketing department na nagngangalang Adrian ang tumawa ng bahagya. With all due respect to our young consultant, sabi niya ang pagdidiin sa salitang young ay halata. Ang vulnerability na sinasabi mo ay isang calculated risk. Ang revenue projection mula sa feature na ito ay masyadong malaki para i-delay dahil lang sa mga what-ifs. We need to be agile to synergize our market penetration strategy. I don't think we should let paranoia hinder our ROI. Ang mga salitang synergize, market penetration at ROI ay sadyang ginamit para iparamdam kay Mia na siya ay isang tagalabas. Hindi ito ang direktang pang-iinsulto ni Daniel. Ito ay mas sopistikado, mas tahimik ngunit kasing sakit. Isang paraan ng pagsasabing, magaling ka sa code bata, pero ito ay mundo ng negosyo. Huwag kang makialam. Naramdaman ni Mia na namula ang kanyang mukha. Gusto niyang sumagot ipaliwanag na ang isang data breach ay mas malaki ang gastos kaysa sa anumang revenue projection. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ang kanyang talino na kayang basagin ang pinakakomplikadong firewall ay tila walang silbi laban sa pader ng corporate politics. Naramdaman niyang muli siyang naging invisible. Ang araw na yon ay nagtapos ng may bigat para sa mag-ama. Sa cafeteria ng mga empleyado, nakita ni Jose si Crispin at ang iba pa na kumakain sa isang mesa. Nang lalapit na sana siya, sadyang umiwas sila ng tingin at nag-usap na parang hindi siya nakita. Sa sobrang sakit, hindi na niya nagawang kumain. Kinuha niya ang kanyang tray at umupo mag-isa sa isang sulok. Sa unang pagkakataon, sa kanyang bagong posisyon, naramdaman niya ang tunay na kalungkutan ng pagiging isang pinuno. Umuwi siya ng gabing iyon, nadala ang bigat sa kanyang dibdib. Naabutan niyang nakaupo si Mia sa sala, nakatitig sa kawalan. Alam niyang may problema rin ang kanyang anak. "Kamusta ang araw mo, anak?" tanong niya. Nagkibit balikat lang si Mia. "Okay lang po. Parang mas madali pa pong kalabanin ang isang virus kaysa sa isang taong ayaw kang pakinggan." Umupo si Jose sa tabi niya. Ang dating bayani ng Innovatech ay 2 taong pagod at nalilito. Ang tagumpay ay may kasama palang panibagong uri ng laban. Maya-maya tumunog ang telepono ni Catherine. Habang kausap niya si Michael ang kanyang mukha, ay biglang naging seryoso. Nang ibaba niya ang telepono, agad siyang tumawag sa kanyang lead security analyst. "Gusto kong i-double check ang lahat ng ating external firewalls." Sabi niya ang kanyang boses ay may pagkaapura. "Kagabi may nakita akong isang bagay sa logs. Isang ping. Isang napakatahimik at napakalinis na ping. Hindi ito agresibo. Hindi ito tulad ng kay Daniel. Ito ay elegante, professional,
Parang isang magnanakaw na hindi sinisira ang pinto, kundi sinusukat muna kung gaano katibay ang seradura. Sa kabilang linya tinanong siya ng analyst kung saan nagmula ang signal. Tumingin si Catherine sa screen ng kanyang computer sa isang IP address na na-trace sa isang satellite uplink na nakarehistro sa Singapore. Hindi ko pa sigurado. Pagsisinungaling niya, ayaw munang lumikha ng panik. Pero imbestigahan ninyo. Agad. Nang ibaba niya ang telepono, alam niya sa kanyang sarili ang katotohanan. Ang paraan ng pag-atake ang sopistikadong kalikasan nito. Iisa lang ang may kakayahang gumawa nito. Hindi pa tapos ang Phoenix Capital. Nagpapadala lang sila ng mensahe. At ang mensaheng iyon ay malinaw. Alam naming nandyan kayo. Ang report na ipinadala ng security analyst ni Catherine ay nagkumpirma sa kanyang kinatatakutan. Ang ping ay hindi isang ordinaryong pag-atake. Ito ay isang reconnaissance probe ng pinakasopistikadong uri idinisenyo para maghanap ng mga microscopic na butas nang hindi nagiiwan ng bakas. Ito ay gawa ng isang organisasyong may halos walang limitasyong resources. Imbes na itago ito, ginawa ni Catherine ang isang bagay na hindi niya gagawin dati, nagtiwalali siya. Ipinatawag niya si Mia sa kanyang opisina kinabukasan ng umaga. Inilatag niya sa mesa ang nakaprint na report. Hindi ko ito ipinapakita sa iyo bilang isang bata, Mia. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay seryoso. Ipinapakita ko ito sa iyo bilang isang kasamahan. Ito ang tunay na halimaw. At ngayon, alam na nilang nandito ka. Tinitigan ni Mia ang mga linya ng data at code sa report. Ang isang ordinaryong tao ay makakakita lamang ng mga numero at letra. Ngunit si Mia ay nakakakita ng isang wika. Nakita niya ang estilo, ang elegance, ang halos mayabang na talino ng hacker sa kabilang panig. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip nakaramdam siya ng isang hamon. May iniwan po sila. Bulong ni Mia. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa papel. Isang digital signature. Halos hindi makita nakatago sa loob ng data packets. Isang maliit na biro. Isang paraan ng pagsasabing, mas magaling kami sa inyo. Sa gabing iyon, hindi natulog si Mia. Gamit ang isang secure na terminal sa opisina ni Catherine, ginugol niya ang buong gabi sa pag-deconstruct sa signature na yon. Hindi niya ito tinratong isang atake, kundi isang palaisipan. At sa pagbubukang liwayway nahanap niya ang sagot. Ang signature ay hindi lang isang biro. Ito ay isang susi. Isang susi na nagpapakita kung anong uri ng exploit ang susunod nilang gagamitin. Kinaumagahan sa isang emergency meeting, kasama si Michael at ang buong executive team si Mia na ang tumayo sa harap. Wala na ang kaba. Wala na ang pag-aalinlangan. Hindi po sila aatake sa ating main servers. Paliwanag niya ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Masyadong halata yon. Aatake sila sa pinakamahinang bahagi ng sistema, ang bagong third-party payment gateway na idiniskosyon natin. Gagamitin nila ito para makapasok at mula doon, kakalat sila na parang hangin. Si Mr. Adrian, ang marketing director, na minaliit siya dati, ay nakatingin lang sa kanya. Walang masabi. Ang mga komplikadong termino sa negosyo ay walang silbi sa harap ng isang malinaw at hindi maikakailang katotohanan. Sa pagkakataong ito lahat ay nakinig. Samantala, sa ibabang palapag ng gusali, isa ring laban ng kalooban ang nagaganap. Pagkatapos ng trabaho, hindi umuwi si Jose. Sa halip nagmaneho siya papunta sa maliit na bahay ni Crispin sa isang subdivision sa labas ng Makati. Naabutan niya itong nag-iinuman mag-isa sa kanilang maliit na terrace. Walang pag-aalinlangan umupo si Jose sa tapat niya. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Panimula ni Jose bumasag sa katahimikan.
Ginawa ko lang ang trabaho ko, Crispin. Ang schedule na yon ay kailangan para hindi na tayo mapagalitan at matawag na tamad. Para sa kapakanan ng lahat. Tumingin si Crispin sa kanya, ang kanyang mga mata ay may bahid ng hinanakit. Ang daling sabihin, yan kapag ikaw na ang nasa itaas. Hindi madali. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay may bigat. Akala mo ba gusto kong ako ang kinaiinisan ninyo? Akala mo ba gusto kong iwasan ang sarili kong mga kaibigan? Huminga siya ng malalim. Pare pa rin tayo, Crispin. Magkaibigan pa rin tayo sa labas ng trabaho. Pero sa loob ng gusaling iyon, ako ang supervisor mo. At responsibilidad ko kayong lahat. Ang kaligtasan ninyo, ang trabaho ninyo. Responsibilidad ko yan. Tinitigan ni Crispin si Jose. Nakita niya ang pagod, ang sinseridad at ang bigat ng responsibilidad sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ang pader ng sama ng loob sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Tumango siya ng marahan. Bigyan mo ko ng isang baso, sabi niya sa wakas. Kinabukasan sa Innovatech, inaprubahan ni Michael ang isang emergency budget na walang limitasyon. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan, sabi niya kina Catherine at Mia. Simula ngayon ang Innovatech ay hindi lang gagawa ng teknolohiya. Magiging isang kuta tayo. Ito ang kanyang tunay na pagbabago, hindi na ito tungkol sa paghingi ng tawad, kundi sa paggawa ng tama at pagtitiwala sa mga tamang tao. Ang huling eksena ay pamilyar, ngunit ibang-iba. Ang pamilya Mendoza ay muling nasa kanilang hapagkainan. Nagkausap na kami ni Crispin. Sabi ni Jose, isang nangiti ang sumilay amdi sa kanyang mga labi. Mag-iinuman daw kami sa Sabado. Pinakinggan na po nila ako sa meeting kanina, Nay. Sabi naman ni Mia. Sa tingin ko po kaya naming labanan yung mga hacker. Ngumiti si Lourdes. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang tahimik na pagmamalaki. Tumingin si Mia sa labas ng bintana sa nagniningning na Innovatech Tower. Hindi na ito isang tore ng mga estranghero. Ito ay isang lugar na tinatawag niyang trabaho. Isang lugar kung saan may mga kalaban, may mga kakampi at may mga laban na kailangan niyang ipanalo araw-araw. Ang laban nila ay hindi natapos noong nahuli si Daniel. Doon pa lang ito nagsimula. Ngunit ngayon alam na nila kung paano lumaban. Hindi na sila mga langgam na nagtatago sa anino ng mga agila. Sila ay isang pamilya na natutong lumipad kasama nila sa sarili nilang paraan sa ilalim ng parehong kalangitan.